Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmanok po. Ay kanina mga kaibigan ay talagang nagsimba po tayo po. Tapos tayo pagsimba mga kaibigan, nililinis natin yung mga limber. Pinalitan natin ng mga buhangin po. Ganun talaga mga kaibigan, medyo matrabaho talaga itong magmanok tayo mga kaibigan, lalo na pag seryoso ka. Pag hindi ka naman seryoso mga kaibigan, sayang yung manok eh. Doon mag-umpisa yung mga sakit, yung mga bakterya, kasi pag maipon na yung ipot mga kaibigan, lalo na pag mabasa sa ulan, naku, doon na po mag-umpisa mga kaibigan. May tendency po na medyo makasukan ng bakterya ang kanilang mga kaibigan, system nila sa pagtunaw, naku, doon na po mag-umpisa mga kaibigan. At saka ang araw na ito mga kaibigan, pag-usapan natin yung po, kasi may nagtanong sa akin po na ano ba daw talaga ang tamang sukat mga kaibigan sa paa ng isang manok. Tayo naman mga kaibigan, may mga tinatawag naman tayong medium station, low station, high station. Ang pinakamaganda talaga dyan mga kaibigan ay medium to high po. Medium station or high station, depende lang doon mga kaibigan kung medyo talagang balansyado yung manok mo. Balance ba mga kaibigan, kung tingnan mo, ilimber mo, kung may tali, may talagang balansyado isang manok mo. Makikita mo naman yan mga kaibigan, yung purmahan niya, balanse talaga isang manok. Ibig sabihin mga kaibigan, balanse po ay talagang equal ang lahat ng mga kaibigan. Yung mga paa nila ay talagang walang diferensya. Yung buntot at saka yung haba ng liig at saka mga kaibigan, ang lang natin dyan, ang tingnan lang natin dyan ay talagang medyo mahaba yung tayo niya mga kaibigan kaysa shank. Ang shank po dito po tayo dito mga kaibigan. Yun lang talaga ang tingnan nyo po. Talagang doon kayo makikita ng mapalo ng isang manok. Pero pag sinasabi kasi mga kaibigan na kahaba, talaga ang taas dito sa shank po. Yan naman dati mga kaibigan ay mga kaibigan ko dati, kung bumibili sila ng manok sa Bacolod ay magdala talaga sila ng sukatan po. Yung parang stick mga kaibigan na pag sa manok, sukatin nila po. Po sa akin mga kaibigan, hindi na po, kasi may mentor din ako dati, nagsabi siya na, Lon, pag ang manok mo ay 3 inches lang yung yung shank niya, galing dito sa buko po ng mga kaibigan, buko, mag ka lang ng 3 inches, pwede na yun mga kaibigan. Tara, yun talagang eksakto po. Nasukubukan ko na rin yan mga kaibigan. Pag trace talaga ay talagang hindi po medyo low station yung mga palabas mo mga kaibigan, ay talagang mga high station po. Kung may tataas pa doon mga kaibigan, pangit na rin po, kasi yun talaga ang tamang sukat mga kaibigan, 3 inches talaga po yung dito, galing dito sa buko papunta dito sa may pinaka yung nila sa kalingkingan dito mga kaibigan, dito po. Saka yung buko nila dito mga kaibigan, dito ka magbilang po 3 inches mga kaibigan. Yun talaga ang tamang sukat. Hindi katulad dati mga kaibigan, yung mga kaibigan ko magpunta sila ng Bacolod, magdala sila ng sukatan po, yung parang stick mga kaibigan na sukatin pa yung sa akin mga kaibigan, hindi na po. Kasi may nakapagsabi din sa akin, talaga eksakto talaga yan mga kaibigan, 3 inches talaga. Okay, 3 inches yan. Tingnan mo pa rin yung purmahan nila po. Purmahan ng isang manok kung balansyado ba siya o hindi po. Kasi pag 3 inches yan, tapos medyo mataas naman yung shank niya kaysa tayo, pangit naman yun. 3 inches talaga, kahit sa mga babae mga kaibigan, tingnan nyo po. Pag mag 3 inches yan, naku, napakaganda na po yan mga kaibigan, sukatan po. Pero sa mga lalaking manok panlaban o pambreed talaga mga kaibigan, 3 inches talaga pinaka-eksakto po. Ay ito mga kaibigan, sa akin lang po ito mga kaibigan, experience ko rin ito. Saka may nakapagsabi sa akin din, yung medyo kaibigan ko na medyo marunong din sa pagmamanok po. Sinunod natin mga kaibigan, at saka na-experience din natin po na yung 3 inches talaga pinaka-eksakto mga kaibigan. Pag lumampas pa doon mga kaibigan, 4 inches na ko, napakahaba na noon mga kaibigan. Pinaka-eksakto talaga 3 inches po. Sa akin naman mga kaibigan dito, pag magpili ako ng isang budkat, tingnan ko talaga yung balanse na isang manok. At saka lalo na pag medyo mag-swak yung 3 inches, naku, talagang tuwang-tuwa na po ako dyan mga kaibigan. Kaya tingnan nyo po mga kaibigan, sa mga manok nyo dyan, dito kayo magsukat po hanggang sa dito sa niya, dito 3 inches mga kaibigan. Ay talagang napaka-eksakto po. Kahit may mga pa sila dyan sa about sa high mga kaibigan na high station, medium station, low station, kahit hindi ka na dyan kaibigan, tingnan nyo lang po yung tamang sukat mga kaibigan, 3 inches lang talaga. Yun talaga pinaka-eksaktong pang-breed na sukat po ng isang manok mga kaibigan.
pag lumagpas pa dyan ay talagang mas lalong okay lang lumagpas mga kaibigan, basta balansyado lang isang manok po. Ayun lang mga kaibigan, yun lang ating ma-share at saka sana matuwa yung tanong sa atin dyan. Kasi mga kaibigan, pag lumagpas pa dyan sa 3 inches nako, mas lalong maganda, lalo na pag ito'y medyo balansyado din. Yun talaga mga kaibigan kasi dati naman kahit ganun yung mga inano nila mga kaibigan, baka sa badang uli maisipan din nila na hindi na talaga dapat may mga sukatan pa o mayroon kang stick na dala, sinusukat mo pa. Nako, hindi na po kailangan mga kaibigan, 3 inches lang talaga. Yun lang po mga kaibigan. Sa akin lang yun mga kaibigan, depende na rin sa inyo kung sundin nyo o hindi po. Pero yun ang aking sukatan mga kaibigan, kung ako yung magpili ng isang broodcock po. Okay lang yun, lumagpas sa 3 inches, basta balansyado at saka formado yung isang manok po. Yun lang naman talaga mga kaibigan. Kahit malaki yan o basta formado, balansyado, kahit lumagpas mo sa 3 po, pero pag mababa pa sa 3 inches mga kaibigan, ako, asahan mo na yan, may mga bansot na lumalabas po. Hindi naman lahat mga kaibigan, kasi kung babae mo naman ay nasa eksaktong sukat, hindi mo naman mapilik na lahat ay mga medyo bansot mo. Pero iwasan mo yan mga kaibigan. Kailangan talaga broodcock mo ay 3 inches po ang haba ng kanyang shank mga kaibigan. Yun lang po, ito lang pag-usapan din sa araw na to. Magandang Sunday sa ating lahat po.